Ang gagawin po natin ngayon is hybrid topology. Ang hybrid topology po pala ay combination ng two or more topologies. Ang gagawin ko po ngayon is star, ring, at bus. Dito po sa end devices, maglalagay lang po ako ng 4 na PC para sa ring. At maglalagay din po ako ng switch. 4 na switch din po. Tigi-isa po bawat PC. Click lang po natin yung network devices sa switch. At maglalagay lang po ako ng 4. Ngayon naman po, i-connect ko po siya using straight through cable dito sa connections. Click lang po natin yung PC at i-connect po sa switch. Connect lang po natin lahat. At para naman po makonect natin yung switch to switch, gagamit lang po ako ng crossover. Connect lang po natin bawat switch. Sunod ko pong gagawin is yung bus topology. Sa bus topology po, maglalagay lang po ako ng 4 na PC. Ay, 3 PC lang po pala. At maglalagay din po ako ng 3 switch. Tigi-isa din po bawat computer. Kukonek ko lang din po ulit siya using straight through cable. At i-connect ko lang din po lahat ng switch using crossover. At yung switch po ng bus topology natin is i-connect natin sa switch ng ring topology. Click lang po natin yung crossover at i-connect lang po natin. Ngayon naman po, ang gagawin ko pong sunod is yung star topology. Sa star topology po, maglalagay lang ako ng 4 na computer or 5. At maglalagay lang din po ako ng isang switch. At i-connect lang din po ulit natin lahat ng PC sa switch. At i-connect na din po natin yung switch ng star topology sa ating bus topology. Ngayon naman po, maglalagay na tayo ng IP address sa bawat computer. Click lang po natin ulit yung PC. At dito po sa desktop, IP configuration. Maglalagay lang po ako ng IP address. For example, 10.20.30.01. Enter. Kakopy ko na lang po. At lagyan po natin lahat ng
IP address lahat ng computer. .3 .4 .5 .6 7 8 9 10 11 12. Meron po tayong total na 12 PC. Ngayon naman po, i-check po natin kung nagpi-peer-to-peer po sila. Click lang po ulit natin yung PC. Check po natin si PC0 at command prompt. Check po natin kung nagpiping siya kay PC11. Lagay lang po natin yung IP address ni PC11 which is 10.20.30.12. Hintayin lang po natin. So, ayan po. 0% loss. Nag-reply naman po siya. So, ibig sabihin, successful po yung pag-peer-to-peer. Ngayon naman po, magpasa po tayo ng message from PC0 to PC11. At i-simulate na po natin. Fast forward ko na lang po para mas mabilis. So, ayan po, nag-check naman siya. Ibig sabihin, nagta-transfer naman po ng maayos yung message from PC0 to PC11.
So, dito naman, gagawa tayo ng bus topology. So, kailangan lang natin dito ng 6 na end devices. So, click lang natin yung end devices, then PC. Try lang natin maglagay ng 6 na PC. Yan, ayusin lang natin. Ayan. So, bawat mag-partner na PC, lalagyan natin ng switches. So, punta tayo ng network devices, then click yung switch. Lagyan lang natin ng tigi-isang switch yung bawat mag-partner na PC. Ayan. So, i-connect natin sila para pag na-connect na natin tong mga to, ito yung magiging backbone ng ating bus topology. So, i-connect lang natin yung PC to switch using this auto connect cable. So, connect lang natin. Ay, mali. So, nakikita nyo naman, yung cable na ginamit dito sa PC to switch is a copper straight cable. So, pag kinonect na natin yung switch to switch, ganito yung mangyayari. Ang nagamit na cable is copper crossover cable. So, i-config lang natin dito yung dalawang computer. And titignan natin kung magko-connect ba sila. So, i-click lang natin tong isa. Itong PC9. And then, punta lang ng desktop. IP configuration. Then, lagyan lang natin siya ng IP. Ayan. Tapos, ito, i-click natin tong PC8. Then, desktop. Tapos, IP config. Ayan. Since naglagay na tayo ng IP config, so ganun lang din gagawin sa mga ibang PC. Itatry natin kung may connection ba talaga sila. Click lang natin yung PC na nilagyan natin ng IP. Then desktop, tapos command prompt. Type lang natin yung ping, and then yung IP na nilagay natin, which is 192.168.0.1. Ayan, since may na-receive tayong reply, ibig sabihin yan, mayroong connection or network tong PC9. So, i-try naman natin to dito sa PC8. Click lang natin yung PC8 and then command prompt. Type lang natin ulit yung ping and then yung IP address na nilagay natin. .0.2. Yan, may na-receive tayong reply. So, ibig sabihin yan ay merong gumagana silang lahat and may connection silang lahat. So, dito naman po, gagawa naman tayo ng point-to-point topology. So, kailangan lang natin dito ng dalawang end devices na magkaiba, which is isang PC and isang laptop. So, gagamitan lang natin ng connections na auto-connect cable para mapag-connect natin tong dalawa. So, as you can see, connected na silang dalawa. Lalagyan na lang natin sila ng IP address. So, click nyo lang yung PC and then punta ng desktop.
then IP configuration. Lagyan lang natin sila ng IP address. 192.168.0.1. And then, sa laptop naman, ganun din. Lagyan lang din natin ng IP. 192.168.0.2. Ayan. So, paano natin malalaman kung may connections ba silang dalawa? Click lang natin yung PC and then punta ng desktop. Tapos, command prompt. Type lang natin dito yung ping and then yung IP address ng PC. So, as you can see, may reply siya. So, ibig sabihin yan, gumagana yung network niya or yung connections niya. Sa laptop naman, try natin. Click ulit yung desktop, then command prompt. Type lang natin yung ping and then yung IP address na nilagay natin sa kanya. Ayan, as you can see, may mga reply siya. So, gumagana din yung network niya. So, connected na sila. As in, nakikita naman natin sa cables nila na connected sila. Itatry natin if magde-deliver ng file. So, click lang natin tong add simple na message papunta dito sa laptop. And then, i-simulate natin. Play lang natin to kung marireceive ba. Ayun, na-receive niya. So, ibig sabihin yan, gumagana yung point-to-point topology na ginawa natin. Simulate naman tayo ngayon dito sa Cisco Packet Tracer ng ring topology. Gagawa tayo ng ring topology dito. And then, ang una natin gagawin ay punta tayo dito sa network devices. Hanapin natin yung switches. And then, maglagay tayo dito sa working area. Ang ilalagay ko lang dito ay 4 na switch. Ayan. Itong ring topology, halos same lang sila ni bus topology. Ang pinagkaiba lang ni ring is wala siyang terminator. Wala siyang end. Ayan, tapos na. Ang sunod naman natin ilalagay ay maglalagay tayo ng connection. Ang gagamitin nating cable ay crossover kasi gagamit tayo ng crossover kasi gagamit tayo ng same device. Ko-connect natin siya sa same device. Ayan, i-connect lang natin. Make sure na tama yung cable na ilalagay natin. Ayan, maglagay naman tayo ng end devices. So, ang gusto kong ilagay is PC. Maglagay din tayo ng 4. Yung PCU2. Ayan. Maglagay tayo ng connection. Ilagay natin cable ay itong straight through cable for your different devices. So, connect lang natin. Connect lang, ganun. Ayan, okay na yung ano natin. Okay na yung ring topology natin. Maglalagay naman tayo
sa bawat PC ng IP address. Dito sa desktop, hanapin natin yung IP configuration. Dito tayo maglalagay. For example, ang gusto ko ay 10.1. Yan. Okay. Enter. Dito naman sa next PC, ilalagay natin is 10.2 kasi kanina is 10.1. Kailangan hindi pare-parehas yung IP address na. Kailangan unique. Mali. Ulitin ko. Ayan. Ito naman is, ang ilalagay natin ay 10.3. 10.0.3. Yung pinaka-last PC, maglalagay tayo ng 10.4. Kasi, kanina is 10.3. Kaya naman is 10.4. Ayan, okay na yung ano natin, IP configure. Yung IP address natin, nilagay na natin sa bawat PC. Ang sunod naman natin gagawin ay i-check natin kung itong bawat PC is nakakapag-communicate na sila. Dito, i-check natin. Punta tayo sa command prompt. I-type lang natin is ping. Then yung IP address na nilagay natin sa unang PC. Ang nilagay ko na IP address is 10.1. 10.0.0.1. And then enter. Ayan, kapag ganyan yung reply niya, ibig sabihin, nagpe-peer-to-peer siya. Okay yung connection niya as well. Ang sunod naman natin gagawin ay gagawa tayo ng daisy chain topology dito sa Cisco Packet Tracer. So, ang unang ilalagay natin is maglalagay tayo ng PC or any devices na gusto nyo. Ako, ilalagay ko, for example, is PC. Yan, ilagay nyo lang sa working area. Then, maglalagay ako ng 4 na PC. Dito sa daisy chain topology, yung ano nila, yung formation nila ay sunod-sunod sa isang linya. Ang bawat device ay connected sa isa't isa na sunod-sunod sila. So, ang pinaka-pinagkukuhanan nila ng connection is yung bawat isa sa kanila. Ayan. Maglagay lang tayo ng cable. Ang ilalagay natin na cable, etong crossover for the same device. Lagay lang natin itong, sandali. Ayan, i-connect lang natin. Then, yung next PC naman, lagyan natin ang connection. Cable connection. Ayan. Then, lagyan natin ng So, ganito lang yung daisy chain. Sunod-sunod lang sila sa isang linya. Next na gagawin naman natin is, maglalagay tayo ng IP address sa bawat PC. Dito natin siya mahanap sa desktop ng the IP configuration. Dito tayo maglalagay. For example, ilalagay ko is 20.0.0.1. Dito naman sa next PC, ilalagay natin is 20.0.0.2 kasi kanina is 20 tapos 1. Then,
Dito sa pangatlong PC, maglalagay din tayo. Ilalagay natin yung IP config. IP address 0.0.3. Then, itong last na PC, lagyan din natin. 20.0.0.4 naman kasi kanina 3 yung nilagay natin. Then, enter. Okay. Check naman natin. Ngayon naman is, i-check natin kung nakakapag-communicate ba ng maayos itong bawat PC sa isa't isa. Kung nakakapag-communicate sila sa isa't isa. So, ito. Click lang natin itong PC. Then, punta tayo dito sa command prompt. I-type lang natin is ping. Then, yung IP address ni PC2, yung pangalawang PC, PC5. So, ang nilagay ko na IP address dun is 20.0.0.2. Then, enter. So, kapag ganito yung reply, ang ibig sabihin is nagpe-peer-to-peer siya. Nakakapag-communicate siya sa bawat isa. So, that's it. Thank you. Hello everyone, gagawa pala tayo ng star topology. First, mag-ano tayo ng hub. Itong hub na to. Then, yan. Then, maghahanap tayo ng devices. Kuha lang tayo ng 5 devices. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay, ito natin. Yan. After natin malagay yung 5 devices guys, maglalagay tayo ng cable naman. Ang cable na ilalagay natin ay straight through. Yan. Tapos Ethernet to Ethernet. Next, add ulit tayo ng cable papunta sa kabila. Straight ng cable lang guys. Yan. Add lang ulit tayo. Yan. After natin guys i-click naman natin yung unang PC. Then, click natin tong desktop. Then, click the IP configuration. Mag-add lang tayo ng IP ko. 192.168.1.1. Yan ang IP address ng una. Yan. Next, PC tayo. Desktop ulit. Then, IP configuration. 192.168.1.2. At next PC, desktop IP address configuration, then 192.168.1.3. Next PC tayo. Desktop IP configuration 192.168.1.4.
plus PC. Desktop IP address 192.168.1.5. Okay. Ganyan. After that guys, click nyo ulit to. Then command pro. Ping nyo naman siya guys. Ping. Ito natin laki. Oh, there we go. Ping 192.168.1.15. Then enter. Okay siya guys, nag-reply siya. Okay, next naman tayo. Next, i-ping naman natin yung sunod na IP. Ping 192.168.1.2. Enter. So, okay din ulit siya guys, nagre-reply. Next ulit tayo. Ping 192.168.1.3. Okay, ulit siya, nagre-reply ulit siya. Next tayo. Ping 192.168.1.4. Okay, nag-reply ulit siya. Next, ping 192.168.1.5. So, ayun nga siya. Okay siya lahat. Nagaan naman siya. Lalagyan naman natin siya ng message, guys. Yan. Lagyan natin ng message dito. Papunta dapat dito. So, copy natin simulation. And start. Kung tama ba ang ating pag-simulate. Yun guys, tama siya. Tingnan natin kung babalik ulit siya doon ng tama. So, ayun guys, bumalik siya doon ulit sa dati ng tama. Ayun lang guys, thank you.